mapagpalang umaga po sa bawat isa na nakikiisa sa akin. Tayo po ay nag-aaral ng salita ng Panginoon sa umagang ito. At ito pong gawain ito, ang devotion pong ito ay mula po sa District 6 sa pamumuno po ng aming District Supervisor na si Pastora Cheryl Manansala, at ako po ay taga-lamesa sa pamumuno po ng aking pastora si Pastora Christy Kasunuran. At bago po tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, tayo po muna ay umawit sa ating Diyos. Awitin po natin yung awiting nagsasabi, "Ako, ang aking puso ay naguguluhan, may puwang na nais makamtan, nais kong makilala ang Diyos." Tayo po ay magbigay po ng papuri sa Panginoon sa umagang ito. Simulan po natin ang ating mga umaga sa pagpupuri at pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Magpasimula po tayo magpuri, magpasalamat at magbigay ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Pinapupurihan ka namin, sinasamba, tinadakila. Hallelujah, Jesus. Ang aking puso ay naguguluhan, may puwang na nais makamtan, nais kong makilala ang Diyos. Hallelujah, Jesus. Ako ay mayroong minimithi, makita ang Diyos ng mukhaan, salita niya sa puso ko'y manahan. Kabutihan niya'y hindi maunawaan, layunin niya'y sadyang dakila. Ang Diyos di nagtatangi, ang tulad ko'y kaniyang pinili. Magpupuri at sasamba na may galak, pagkat dakilang Diyos ako'y tinawag. Buong puso sa Kanya magpapasalamat, magtatapat sa Diyos na tumawag. Minsan pa po sa umpisa, ang aking puso ay naguguluhan, may puwang na nais makamtan, salit nais kong makilala ang Diyos. Hallelujah, Jesus. Ako ay mayroong minimithi, makita ang Diyos ng mukhaan, salita niya sa puso ko'y manahan. Kabutihan niya'y hindi maunawaan, layunin niya'y sadyang dakila. Ang Diyos di nagtatangi, ang tulad ko'y kaniyang pinili. Magpupuri at sasamba na may galak, pagkat dakilang Diyos ako'y tinawag. Buong puso sa Kanya magpapasalamat, magtatapat sa Diyos na tumawag. Kabutihan niya'y hindi maunawa,
Sadyang dakila ang Diyos, di nagtatangi. Ang tulad ko'y Kaniyang pinili, magpupuri at sasamba na may galak. Pagkat dakilang Diyos ako'y tinawag, buong puso sa Kanya magpapasalamat, magtatapat sa Diyos na tumawag. Magtatapat sa Diyos, magtatapat sa Diyos, magtatapat sa Diyos na tumawag. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Lord God. Papuri at pagsamba ay tanging sa inyo lamang po, aming Diyos. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Lord God. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa. Maraming salamat po sa paggising sa amin, Panginoon, ng may kagalakan na makapag-aral na kami po ay makakapag-aral muli ng iyong salita, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong pagkakataon na pinagkaloob niyo po sa bawat isa, Lord God, upang matanggap namin muli ang iyong mensahe, Panginoon, upang kami po ay makapagpuri sa inyo, Lord God, at upang maitaas namin ang inyong dakilang pangalan sa aming kalagitnaan. Panginoon, maraming salamat po sa mga oras na ito dahil alam po namin na kanina pa lamang po ay kasama na po namin kayo. Kanina pa lamang po, Lord God, ay kayo na po yung nasa kalagitnaan namin, Lord God. Kaya maraming salamat po. Patuloy nyo nga po kaming gabayan. Patuloy nyo po kaming ingatan, Panginoon, sa aming pong pag-aaral ng iyong salita. Tulungan nyo kami, Panginoon, na matanggap yung inyong mensahe at tulungan nyo po kami na maibigay po sa inyo yung pinakamainam na pagpupuri at pagsamba sa aming pong pag-aaral ng iyong salita. Panginoon, sa bawat aking sasabihin, Lord God, hawakan niyo po ang aking dila, ang aking labi, Panginoon, at hayaan niyo po na ang masabi ko, Lord God, ay yun ang gagaling sa inyo at hindi yung sarili kong kaalaman o sarili kong mga kagustuhan lamang, Panginoon, kundi yun ang gagaling po talaga sa inyo. Itago niyo po ako sa inyong likuran. Gawin niyo po akong tungtungan ng inyong mga banal na paa, Panginoon. Kayo po ang makita ng bawat isa at buksan niyo po ang puso namin, Panginoon, sa bawat pagtuturo, sa bawat pagtatama, Panginoon, sa umagang ito. Wala po kaming ibang nais kundi ma-absorb po lahat ng sasabihin niyo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po at ngayon pa lamang po inaangkin na po namin yung katagumpayan ng gawain ito, Lord God. Tulungan niyo po kami na makapagtagumpay, Panginoon, sa gawain pa lamang po ito sa umagang ito, Lord God, hanggang sa mga susunod na oras ng aming mga buhay. Kayo na po ang bahala sa amin, Lord God. Sa inyo po namin binibigyan lahat ng papuri, lahat ng pagsamba at pagluwalhati sa natatanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Magpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay mag-aaral nga po ng salita ng ating Panginoon. At kung kayo po ay may mga tangang Biblia, makapagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng Juan 15:16 or sa John 15:16 po. Yan po. Kung kayo po ay may mga tangang Biblia, ay makapagbukas po kayo sa akin. At kung wala naman po ay pakinggan po natin ito ng maigi para po maunawaan po natin ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Ulitin ko po sa aklat po ng Juan 15:16 or sa John 15:16. Ang sabi po dito, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Papuri po sa ating Panginoon. At sa umaga nga pong ito, ang pag-aaralan po natin na topic po ay tungkol po sa pagpili po sa atin ng ating Panginoon. At bago nga lang po ang lahat, bago po tayo magpasimula dun po sa i-share ko po sa umagang ito, ay gusto ko lang po ibahagi sa inyo na ako po ay isa po akong Bible School graduate at nitong taon lang din naman po kami graduate. Ang pangalan po ng batch po namin ay Chosen Disciples. At ito po yung yung batch na, yung verse po ng batch namin, yung John 15:16 po. Kami po ay
yun nga po, chosen disciples. At ito pong tungkol po sa pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol po sa pagkapili po. Kaya po, ang pinamagatan pong ito na ako'y pinili ng Diyos. Ayan po. Pag-aaralan po natin ngayon na kung ano po ba talaga yung ibig sabihin ng pagkapili po sa atin ng ating Panginoon. At dalawang bagay lamang po yung pag-aaralan po natin, yung basahin po muna natin sa English yung ano po natin, yung verse po natin sa umagang ito. Sabi po dito, "You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit that will last, so that whatever you ask in my name, the Father will give you." Ayan po. Kaya po natin binasa sa English po dahil ang atin nga pong pag-aaralan, dalawang bagay lamang po ay yung chosen at yung divine purpose po, or yung sinasabi po dito sa binasa natin, yung para daw po tayo ay mamunga at manatili ang ating mga bunga. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng pagiging ng chosen or ng pagpili sa atin ng Panginoon? Tayo nga po ay mga pinili. Tayong lahat po na mga lingkod ng Panginoon ay mga pinili nga po para po magbahagi ng salita ng ating Panginoon. Pero ano po bang ibig sabihin ng chosen? Or ano po bang ibig sabihin ng pinili? Sabi po dito, kung magliliteral po tayo ng meaning, ang ibig sabihin po ng chosen ay set apart or set apart, yung parang itinanggal po sa karamihan, tapos yun po yung pinili nga po. At yung ibig sabihin po nun, being separated, or ayun nga po, hiniwalay po doon sa karamihan, or pinili doon sa karamihan para po dahil siya po yung pinaka-special, or siya po yung pinaka-maganda, or sa ibang ano naman po, siya po yung hindi po dapat nandoon sa bagay na yon, or sa grupo na yon. Kasi po, di ba po, pag pinipili po, parang pag kinukuha po, ibig sabihin po, hindi po siya belong doon sa party na yon or sa grupo na yon. At tayo po bilang mga lingkod ng Panginoon, tayo po nga ay mga pinili ng Panginoon dahil hindi po tayo kabilang dito sa mundo. Hindi po tayo katulad ng mga tao na nandito sa mundo. Pero katulad nga po ng laging sinasabi sa atin, or lagi po nating naririnig, hindi naman po tayo magpapaka-extreme po na hindi na po tayo makikisalamuha sa mga tao sa paligid natin, or sa mga tao na sa mga kapitbahay natin, yung ganyan. Or pag sinabi na hindi sila Christian, hindi na natin sila kakausapin dahil nga po tayo ay mga pinili. Hindi naman po ganon. Tayo po ay tayo po na mga pinili ng Panginoon dahil tayo po ay mga special, tayo po ay mga lingkod niya, ay kailangan pa rin po nating abutin yung mga tao. At yun nga po yung dapat nating gawin. Yung makisalamuha po tayo sa kanila, tapos ibahagi po natin yung salita ng ating Panginoon. Dahil bilang pinili po tayo ng ating Panginoon, meron po tayong mga gawain or dapat po nating gawin para po tayo ay nga po yung sinabi po dun sa binasa natin, para tayo daw po ay mamunga at manatili po yung ating mga bunga. At dun nga po sa pagkakapili sa atin ng ating Panginoon, dapat po malinaw sa atin na ang ibig sabihin ng pinili ay hiniwalay or ibinukod na nga po tayo doon sa karamihan. Dahil minsan po kasi nasasabi lang natin na pinili ako, pero hindi natin napapanindigan or hindi natin naisasabuhay yung dapat na katangian ng isang pinili. Kasi pag pinili ka, hindi ka na gagawa ng mga bagay na or kapag binukod ka, hindi mo na gagawin yung mga bagay na ginagawa ng ibang tao. Di ba po, yun naman po yung lagi sinasabi sa atin na hindi na tayo dapat gumagawa ng mga makamundong bagay. Yung madaming katulad na lang po ng mga simpleng bisyo, mga nagiinom, naninigarilyo, or yung mga simpleng pagtaya-taya lang sa kung saan-saan. Hindi na po dapat natin ginagawa yun kasi ibinukod na po tayo ng Panginoon doon sa mga bagay na yon na kinalakihan natin sa mundo. Dahil alam ko naman po na naniniwala naman po ako na ang bawat isa po sa atin ay may mga history po ng mga ganyang bagay. Hindi man po tayo personally yung gumawa nun, yung mga nakapaligid po sa atin, yung mga parents natin, yung mga kamag-anak natin, yung gumagawa ng mga ganon.
So, alam po natin yun, mulat po yung ating mga mata sa mga ganong bagay na yun po yung gawain ng mundo. At bilang mga lingkod ng Panginoon, bilang mga pinili, bilang mga binukod, bilang mga set apart na mga lingkod ng Panginoon or ng mga tao na lingkod ng Panginoon, ay hindi na po tayo dapat gumagawa ng mga ganong bagay. Kahit sabihin po natin na minsan lang naman or yung minsan po na yan po yung parang tinatanong nga po, diba, gaano kadalas ang minsan, diba po? At saka hindi po natin alam na baka yung minsan na yon, yung isang beses na ginawa mo yon, yun na yung araw na dumating ang Panginoon. At pag naabutan ka ng Panginoon na nandun ka sa gawaing yun, may iwan ka, diba po? Dahil ginagawa mo pa rin yun hindi naman yun yung kalooban ng ating Panginoon, dahil tayo nga po ay mga pinili, kaya po dapat yung ginagawa natin yung kagustuhan na po ng ating Panginoon. At yun po dapat yung malinaw sa atin na bilang mga pinili, hindi na tayo dapat katulad ng mga tao sa paligid natin na walang pagkakakilala sa ating Panginoon. Pero warning lang po or paalala po na hindi naman po porke hindi na tayo dapat gumagawa nung ginagawa ng mga ibang tao sa mundo ay hindi na po natin sila pakikisamahan. Yun nga po yung kailangan nating gawin, yung abutin po natin sila para po mapasama din po sila doon sa mga taong pinili ng ating Panginoon. Amen po ba? At yun po yung ibig sabihin ng pagiging chosen or mga nang pinili ng ating Panginoon. Mga binukod na hindi na po natin kailangan gawin or hindi na po dapat natin gawin yung mga bagay na alam naman po natin na hindi po yun yung pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. At pupunta naman po tayo dun sa pangalawa na kung sinasabi sa atin na bilang mga pinili ay hindi na dapat natin ginagawa yung ginagawa ng mundo, ano ba dapat yung ginagawa ng isang taong pinili? Or ano po ba yung ginagawa, ano ba yung dapat gawin ng lingkod ng Panginoon, ng pinili ng Panginoon? Syempre po, lagi pong alam naman po natin yan, yung sa binasa nga po natin, para po tayo ay magkaroon ng bunga at manatili ang ating mga bunga. Ano nga po ba yung pinapagawa sa atin ng ating Panginoon? Syempre po, unang-una, yung ibahagi po natin yung salita ng ating Panginoon. Excuse me po, ayan. Yun nga po, yung ibahagi po natin yung salita ng ating Panginoon. Dahil yun lang naman po yung yung or dapat nating gawin dito sa mundo. Dahil yung mga yung bagay na, halimbawa po, ito po, yung pagbabahagi po natin ng salita ng ating Panginoon. Yung mga simpleng ganito lang po na, yung sabihin lang natin sa kapitbahay natin na, alam mo ba, mahal ka ng Panginoon. Sobrang na po nun sobrang helpful na po nun sa bawat tao at sobrang kinalulugdan na po yun ng ating Panginoon. Marami po akong nababasa or marami na po akong nabasa na mga patotoo ng isang tao na nung araw na yun, halimbawa po nung araw na to ay nagpaplano na siya na magpakamatay or ilam niya po yung kunin yung sarili niyang buhay, tapos may makakasalamuha siya or may magsasabi sa kanya bigla na, alam mo ba, mahal ka ng Panginoon. Yun yung nagiging rason kung bakit hindi nila natutuloy yung pagkitil doon sa kanilang buhay. Di ba po, yung mga ganun simpleng bagay lang po na pagbabahagi ng hindi po talagang salita ng Panginoon or hindi po talagang preaching or hindi po talagang sermon, pero yung ganong bagay na alam ng tao na nanggaling yun sa Panginoon or yun yung nararamdaman sa kanya ng Panginoon, malaking bagay na po yun. Hindi naman po sinabi na magbabahagi ka ng salita, ibibigay mo na lahat, lalo na po sa Revelation, masyadong malalim yung mga pag-aaral doon. Hindi naman po sinabi na kailangan mo magbahagi ng salita ng Panginoon sa bawat tao, magre-revelation ka agad. Dun syempre po, yung mga pasisimulan po natin na mga pagbabahagi ng salita ng Panginoon, yung mga simpleng bagay lang po, uunahin po lagi natin doon sa pagmamahal ng Panginoon. Kasi po, yun po yung pinaka-simple at malaman or at malinamnam na mensahe ng Panginoon, yung pagmamahal niya sa atin. Kasi po, napakadaming bagay na maaari nating ibahagi, pero yun yung pinakamainam, yung pagmamahal po sa atin ng ating Panginoon. At ayun nga po, bilang mga pinili ng Panginoon, bilang mga binukod sa karamihan, tayo po ay may mga dapat gawin, at yun po ang
unang-una, magbahagi po tayo ng salita po ng ating Panginoon. Ayun po yung una. At yung pangalawa naman po, sabi po dito, ay doon po sa pagbabahagi po natin, syempre po, kaya pag tayo po ay nakakapagbahagi na ng salita ng ating Panginoon, makakakuha po tayo ng mga tao pa na nais maglingkod sa ating Diyos. Di ba po? Meron po ba sa inyo na mga dito, kaya po nakakilala sa Panginoon ay dahil na-sharean lang po ng Word of God ng kapitbahay or ng kung sino man po na kaya po sila nakakilala sa Panginoon, kaya po kayo nakakilala sa Panginoon ay dahil po sa ibang tao or dahil may nagbahagi sa inyo. At yun po yung dapat talaga nating gawin, yung makapagbahagi tayo ng salita ng Panginoon at makaakay tayo ng kaluluwa doon sa harapan ng ating Panginoon. Di ba po? Yun po yung yun po yung laging sinasabi sa atin, di ba po? Yung may madala tayo na kaluluwa sa harapan ng ating Panginoon. At tuwing na pag-aaralan po yung tungkol sa ganyan, naalala ko po yung advisor po namin. Dahil ang advisor po namin sa Bible School ay si Ma'am Lani, ang asawa po ng Pastor Joseph. Lagi niya pong nababanggit sa amin na lagi po siyang busy sa sa office, yung mga syempre po yung mga kailangan na paperworks ng Pastor Joseph ng Bible School. Siya po yung nag-aasikaso ng mga ganon. Tapos lagi po hindi po siya nakakasama ng mga mission kasi nga po kailangan niya po magstay doon sa Bible School. At lagi niya pong nababanggit sa amin na natutulungan niya po ang Pastor Joseph, natutulungan niya ang Bible School at ginagawa niya naman yun para sa Panginoon, pero naglolong pa din siya or parang nananalangin pa rin siya na makasama siya doon sa mga gawain na mga pagmimisyon kasi yun yung kailangan gawin ng mga tao, di ba? Ng mga lingkod ng Panginoon, yung makapag-akay tayo ng kaluluwa sa harapan ng ating Panginoon. At yun yung parang pinapanalangin pa rin po ng Pastora Lani dahil nga po siya po ay asawa ng Pastor Joseph, may mga kailangan po siyang gawin, kaya po hindi po siya nakakasama doon sa mga pagmimisyon dahil nga po sa binigay sa kanyang gawain ng ating Panginoon. At maging ganun po yung nais ng ating mga puso. Yung makapagdala po tayo ng kaluluwa sa harapan ng ating Panginoon. Kasi di ba po pag makita po tayo sa langit, pag dumating na po ang ating Panginoon, hindi naman tatanong sa atin ng ating Panginoon kung may award ba tayo dito sa lupa or ano ba yung na-achieve mo, nasa Guinness World of Record ka ba. Ang itatanong po sa atin ng ating Panginoon ay yung tungkol po sa mga na-sharean po natin at yung mga kaluluwa na dadala po natin sa harapan ng ating Panginoon. At yun po yung patuloy po nating ilong sa ating pong sa mga buhay Kristiyano na makapagdala po tayo ng kaluluwa sa harapan ng ating Panginoon. At kung nahihirapan po tayo na yung talagang makapagdala ka ng tao physically doon sa bahay-sambahan, ibabad lang po natin sa panalangin. Kasi hindi naman po ibig sabihin na makakapagdala ka ng kaluluwa sa Panginoon ay yung makakasama mo talaga agad sa church. Meron din po na nagiging instrumento, yung panalangin lang po natin na, Lord, baguhin niyo po yung taong ito, kayo na po yung bahala sa kanya. Hindi naman, yun lang po yung pwede rin po natin yung gawin bilang mga lingkod ng Panginoon. Yung pananalangin lang po talaga. Hindi naman po kailangan na talagang maisama mo sa church kasi baka yung taong yon ay hindi para sa church nyo kundi sa ibang simbahan, kaya ikaw na lingkod ng Panginoon, manalangin ka na lang. Manalangin po tayo ng manalangin dahil wala naman pong nabibigo sa pananalangin dahil alam naman po natin lagi yung sagot ng ating Panginoon, yung oo, hindi at maghintay. At ayun nga po, yun po yung nais na ipaalala sa atin ng ating Panginoon na bilang mga pinili, tayo po ay mga ibinukod, tayo po ay mga sinet apart dito sa mundo, kaya hindi na po natin kailangan o hindi na po natin dapat gawin yung mga bagay na ginagawa ng mundo. At bilang mga binukod na nga po tayo ng Panginoon, kailangan po natin magbahagi ng salita ng ating Panginoon at mag-akay po ng kaluluwa sa harapan ng ating Panginoon. At ayun po, nawa po ay naunawaan po ng bawat isa ang pag-aaral po natin ngayon sa umagang ito. Ang salita po ng ating Panginoon ay dakila at talaga po na dapat nating unawain at intindihin dahil para po sa atin ito. At ito po ay paalala lamang naman po dahil alam po natin na reminder na lang po ito sa atin kasi sa pagsisimula pa lamang po natin sa paglilingkod
Alam na po natin to, na tayo po ay mga pinili, na tayo ay mga binukod, at kailangan natin gawin yung pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Kaya ito pong umagang ito ay reminder lang po sa bawat isa na at ano na din po, siyasatin na din po natin yung ating mga puso dahil hindi lang po kayo, ako din po na lingkod ng Panginoon na nagbahagi ng kanyang salita sa umagang ito, ay sinisiyasat ko din po yung sarili ko na kung nagagawa ko po ba yung pinapagawa sa atin ng ating Panginoon, na tayo po bilang mga pinili ay talaga po na dapat natin gawin yung pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. At sa pagtatapos po natin, kung kayo po ay may mga excuse me po, pasensya na po. Ayan, kung kayo po ay may mga prayer request, pwede po kayong comment dyan, huwag po kayo mahiya para po mabasa ko po at maipag-pray ko po sa kahit personal prayer ko na lang po, at para mabasa din po ng ating mga kapatid sa pananampalataya, dahil mas maganda po yung sama-sama po nating na ipapanalangin yung mga panalangin natin na patuloy nating idinidil sa Panginoon. Kaya po, samahan niyo po ako sa pangwakas na panalangin, at sa pangwakas po na panalangin natin, wag lang po tayong manood doon sa naglilid sa atin, kundi mag-intercede po tayo or magsabi po tayo ng sarili nating panalangin sa harapan po ng ating Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah Jesus, hallelujah Lord God, pinapupurihan ka namin, sinasamba, tinadakila. Hallelujah. Panginoon, itinataas ka namin sa aming kalagitnaan. Ang iyong kadakilaan, Panginoon, ay tunay nga po na hindi mapapantayan at hindi matutumbasan ng kahit sino mo. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat dahil binigyan niyo kami ng panibagong pagkakataon na makapag-aral ng iyong salita upang maunawaan, Panginoon, at maalala namin kung ano po ba talaga yung pinapagawa niyo sa amin. Panginoon, maraming salamat po dahil sa bawat reminder na ipinagkakaloob niyo po sa amin na tuwing kami po ay makakalimot at nakakalimot, Panginoon, kung ano po yung nais yung paggawa, Lord God, ay binibigyan niyo po kami ng paalala at patuloy na pinapaalalahanan po doon sa mga bagay na dapat naming gawin, Lord God. Hindi po kami nalalayo sa inyo, Panginoon, dahil patuloy nyo kaming niyayakap, Lord God, at patuloy na inaakay pabalik sa inyo, Lord God. Kaya maraming salamat po, maraming salamat sa umagang ito na kami po ay napaalalahanan, Lord God, kung ano po yung mga dapat namin gawin, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. At patuloy ko po itinataas sa inyo, Lord God, ang aking po mga kapatid sa pananampalataya. Patuloy po ako nakikiisa sa kanilang mga panalangin, sa panalangin ng kanilang mga puso, Lord God. Kayo na po ang patuloy na tumugon nito, Panginoon, kung ito po ay inyong kalooban, kung ito po ay karapat dapat sa inyong harapan, Lord God, kayo na po yung patuloy na tumugon sa kanilang mga panalangin, Lord God. Di ko man po sila kilala personally, di ko man po sila kilala, Panginoon, di ko man po alam kung ano po yung mga pinagdadaanan nila sa mga oras na ito at yung mga ninanais nila sa umagang ito, Lord God. Ngunit kayo po, Panginoon, alam niyo po ito, Lord God, at kayo po ay nakakabatid ng laman ng kanilang mga puso. Kaya patuloy niyo po silang gabayan, patuloy niyo po silang ingatan, Panginoon. At patuloy din po kami nananalangin, Panginoon, ng katagumpayan hindi lamang po sa gawain ito, Lord God, kundi maging sa gawain po na mangyayari mamaya sa sentro, Lord God, sa patuloy na po na pagpe-prepare, Panginoon, sa darating po ng 50th founding anniversary, Lord God. Patuloy po na samahan niyo po ang bawat tao doon, Lord God, ang bawat estudyante, Panginoon, na gagamitin ninyo ang bawat simbahan, ang bawat kapastoran, Panginoon. Kayo na po ang bahala, at kay Pastor Joseph, Lord God, na inyong lingkod, Lord God. Patuloy niyo po siyang gabayan, patuloy niyo po siyang palakasin, patuloy niyo po siyang bigyan ng katalinuhan, Panginoon, ng karunungan na nanggagaling sa inyo, Lord God. Tulungan niyo po siya, Panginoon, hindi lamang po ngayon, hindi lang po sa mga oras na ito, Lord God, kundi sa bawat minuto at bawat segundo ng kanyang buhay, Lord God. Gabayan niyo po siya, ingatan, Panginoon, at patuloy na kayo po yung magpalakas sa kanya, Lord God. Ganoon din po sa bawat district supervisor, Lord God, sa bawat kapastoran ng bawat distrito at sa bawat direct churches, Panginoon, sa bawat kapastoran ng direct churches. Kayo na po ang bahala sa kanila. Alam po namin na hindi po madali, Panginoon, ang mag-handle ng isang simbahan o ng isang distrito, Panginoon. Ngunit dahil kayo po yung tumawag sa kanila, ay kayo po yung patuloy na mag-supply ng kanilang kalakasan, Lord God. Tulungan niyo po sila na makapagtagumpay, Panginoon, doon sa
gawain na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa, Lord God. Kayo na po ang bahala sa kanila, Panginoon, kung paano pinagpapala niyo po sila, Lord God. Gawin niyo rin po silang pagpapala pa sa mga taong nakapaligid sa kanila, Lord God. Ganoon din po sa aking mga kapatid sa pananampalataya na nakikiisa sa gawain ito. Pagpapala na gagaling sa inyo ang patuloy na sumagana sa buhay ng bawat isa, Lord God. Maraming salamat po sa inyo po namin binibigay ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba at pagluwalhati sa natatanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Pagpalang umaga po sa bawat isa at maraming salamat po sa mga nakiisa sa akin sa umagang ito. God bless po.